Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Facebook reel ng pondo ng DZRH News Television. Ang title, Pondo ng Bayan ginamit umano para pabagsakin si BP Sara. So ito, in-interview ng DZRH si Congressman Edgar Eresi ng Caloocan, dinitalye niya kung paano ginawa ng Administrasyong Marcos Jr., specifically sa Kamara, sa dating pangunguna ni dating Speaker Romualdez, kung paano nila ginamit. Nakakainis ba? Pondo ng bayan ginamit nila sa pamumulitika instead na gamitin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Politika ang inuuna. Grabe. Pakinggan natin. Salamat kay Congressman Erese. Ng ilan sa mga kasama alay ng Pangulo si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. Yun. At siguro nagkamali siguro ng nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita pa naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula at pagkatapos nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking corruption na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan. No? Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binagit ho ninyo o nabagit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at na nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para papagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for that 2020 presidential elections. Pero nag-boomerang. Yeah. Natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubag para sa elections. Patronage politics ng Congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaking pondo. Kaya, ang sama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa Alright, okay, alright. So, ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Naulitin ko, ang opinion ho ninyo, kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize ang pagpapabagsak sa pangalawang Pangulo. Ito, may consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion? O ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Sarili ko lang po sapagkat alam nyo, iba-iba ang merong po kami makabayan lang, iba talaga na parlem, merong kaming akbay
iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Alright, babalikan natin si Congressman Hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Kaya lang po, sa halip na ito ay tubisi ng barangal, ang nangyari po ay talaga namang ginamit yung kapangyarihan at salapit ng bayan para siya tubisin. Galing. Habe, first time kong marinig ito na revelasyon ng isang veteranong kongresista na yan, ha. 5th term niya na, at ang feedback ko is na nare-receive ko is matinong kongresista ito. In-incentivize, winiponize ang budget para pabagsakin si BP Sara at para paangatin si Romualdez. Anong nangyari? Ang gaba, dili, pagsaba. Nagbumirang sa kanila. Kaya, wala na ngayon. Yung pangarap ni Martin Romualdez na magpresidente sa 2028, may pag-asa pa ba siya? I don't know kung makakabangon pa siya. Matagal-tagal pa naman ang 2028. Kaya, yung pilit nilang pinapabagsak, nandyan, nakatayo pa rin. Yung latest survey ng WR numero, grabe, 33%. Ang rating niya, presidential survey to, samantalang si Martin Romualdez, ilan ba yun? 0.8%. Ay, nako. So, lalong napapatunayan yung kasabihan dito na you can never put a good man or woman down. Diba? Kailan, na-attract din ako yung sinabi niya, either ang Pangulo, either kasabwat siya sa pagpapabagsak or incompetent lang siya at pinabayaan lang. Yun pang, bahala kayo. Ang akin, ito lang, enjoy lang ako sa buhay ko. Bahala kayo. Ano sa tingin nyo? Kasabwat ang Pangulo o pinabayaan lang? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki kung paano umangat ang buhay ng tribong Talantig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee at namimigay din ng libreng yero at pako para tayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko dire sa kapihan ni Manoy Sidreno, so mag-espresya sa ang kape. Ug karon mo na ni ang itsura sa kape ni Manoy nga unom na kabulan. So naa nay mga sanga kaluoy sa Ginoo maayo gyud ang tubo. Abang skill din na dito si Manny no pagkuan ba pagpamulay saging. Kapag mo lang nag-ayos ng sandan. Sub kayo ang sprayer. Naanay mga bulak ko. Tanaw na anay mga bulak. Bulak na, pamulak na yun kay Naa makita nato. bulak yung mga Nanay bulak niya maklaro na gid nato sa unom na kabulan. Ug karon ginabunuan pod ilang manang ang ilang kape nga tulo nay kabulan. Sumuna ni ang itsura sa ilang kape nga tulo kabulan. So ang ilang kape sunod-sunod nga pagtanom. Sunod-sunod. So naay nauna kadtong nauna unom na kabulan ug kini ang naulahi tulo na kabulan. yan dayo ni. Ayan dayon. Man sa pag-abuno pag-sprayan. Kusog kayo nga sprayer. Dali gid nga makakuan ang dali nga mabasa ang dahon.
So katabanga si Manoy ug si Manang sa Kabangaan pag-abuno, sa kay pag-spray aron sa na- ilang kape. Kuan. Dali ra ta. Maningkamot kin mi Kaya ang mga kay eskwela nato, uy kayo. Salamat sa pagsuporta sa pagtanom namog kape nga mahawas yun mi sa kalisod nga ang among mga eskwela pod mahawas sa kalisod kay tan-aw ang among mga eskwela wala pa man namo di magkalisod-lisod pa sila pero karon nga magkapangunon ang among kuan kape og lakatan di na gyud mi magkalisod. Ug Salamat ang kayo mga na eskwela, salamat sa Ginoo og nagsuporta sa amoa.